po, magandang araw sa inyo lahat at welcome po dito sa ating munting channel. So nandito na naman kami ni Moy Moy at tayo po ay magbibigay ng update dito sa ating maliit na farm. Samahan nyo kami ngayong araw na ito. So ito po yung ating punlang sili, red hot. At meron din tayong ampalaya. Ito po ay Galaxy Max F1. Meron din tayo ditong bagong punla na hiwaga ni East West at red hot. So ayan po yung ating mga punla. At nakatanim na po tayo ng ampalaya. Yan po yung ating bagong tanim na ampalaya. Nagtanim din po tayo na sugar baby dito na pakwan. 10 punuan lang po ito. At magte-testing tayo ng pakwan kung tayo makapagpapabunga na maganda. So ayan yung ampalaya natin na tinaniman natin ng pipino nung una. At 4 na metro po ang pagitan nito ng ating ampalaya. Yung dalawang tudling na nasa gitna ay tataniman po natin ng sili. So intercropping po ito ng ampalaya at sili. Sili na panigang at yung sili na Taiwan o yung labuyo. At ito po yung ating talong. Nahaharvestin din po natin ito ngayong araw na to. So ito pong ating talong ay 6 months na po ngayon. So ayan, at magaganda pa rin naman po ang bunga. At medyo matataas na po itong ating talong. Nasa mga 6 feet na po yung pinakandulo ng talbos na matataas. Ayan. So dahil nga po tag-araw ngayon at dahil madalang pa rin po ang ulan, although na malapit na po ang June, pero bibihira pa rin po ang ulan dito sa ating lugar. So ang ginagamit po natin dito ngayon ay ito pong drip irrigation. Ayan. So dito po sa ating ampalaya, meron po tayong drip hose sa loob ng mulching natin. Ayan po ang nagsusupply ng kuryente. So masasabi po natin na napakaganda po pala ng naka drip irrigation. Although na sa umpisa medyo magastos, pero makakatipid ka naman sa labor dahil kailangan mo lang buksan yung ating tubig at siya na po ang bahalang maglagay ng magpatubig dun sa ating mga talong at mga halaman. So itong talong natin guys, so makikita natin, ayan, pinaandar na po natin yung drip natin. Ito kasi medyo matagal na, nasisira na yung plastic dahil siguro sa sobrang init. So makikita natin na basa po yung loob ng plastic dahil nga po dito sa ating mga drip hose na nilagay dito sa loob. So ayan yung talong natin. Ngayon po ay nag-harvest tayo ng talong. Ayan, so ito yung ating mga drip na main pipe ng ating drip line. And then kumuha po tayo ng tubig doon sa ilog. So nasa almost 40 meters po itong ating 1-inch pipe na nakalagay po sa sa ilog. Yan po yung ilog. So diyan po yung ating hose. Ayan po. Diyan po siya tayo kumukuha ng tubig, pinapump natin diretso dito. Ayan po yung mga hose natin, diretso po doon sa ating tangke na yun. Ayan. At ito pong ating eksperimento ay successful naman po, na gumagana na po ngayon. So meron po tayong solar pump na ginagamit. Ayan. Ito po yung ating solar pump.
And then inaakit niya po ang tubig doon sa tangke. Ayan po, makikita natin, naglalagay na po ng tubig itong tangke. At kapag napuno na po yan, ay papatayin na po natin yung ating solar. Ayan. So makikita nyo, successful na gumagana yung solar pump. Ayan po. DC solar pump po yan. Galing po doon sa ilog. Around 40 meters po ang layo ng kanyang sinisipsipan ng tubig. And then inaakit niya rito sa 12 feet na tangke natin. 12 feet po yung ibabaw nito. So yung pong ganitong solar DC pump ay epektibo naman po na gumagana. Ayan. So ito po yung ating wire. Pumunta tayo sa battery natin para galing sa battery po yung wire natin para kumuha tayo ng supply. Natin pong papasyalan yung ating tanim na papaya. Bibigyan ko rin kayo ng update dito. Ayan. So yung ating papaya ito, ang variety po nito ay yung Red Royal ng East West. So makikita natin na hitik po sa bunga. Magandang klase po itong Red Royal. So ito po yung isang puno. Malalaki ang bunga. At madami rin po. So ayan. At testing lang po natin ito. Tingnan natin kung ano po ang magiging resulta ng tanim natin papaya. Itong Red Royal. At nakita natin na maganda po. Marami siya mamunga. Kahit na hindi pa po masyado mataas ang puno, marami pong naibubunga. Ayan. So ito naman yung ating itinanim na kalamansi. 6 months ago. Ayan, nakikita natin at may bulaklak na po ang ating kalamansi. So dire-diretso ito. Pabubungahin na natin ito dire-diretso. Ito po ay isang eksperimento lang din natin. Titingnan natin kung paano mag-alaga ng kalamansi. Naalagaan po natin siya. Ito po yung first time na pinabunga natin ito. Bali, araw-araw po. Hindi naman po araw-araw. Tuwing nandito po ako, tuwing makalawa, ay dinidiligan ko po itong kalamansi. At pagkatapos nung 2 days ago, in-spray ko po siya ng foliar. So, ayan. At nakita natin na mulaklak na siya. So ayan po muna ang update natin dito sa ating mini farm. Pasensya na kayo at medyo natagalan uli ang pag-upload ko ng video kasi medyo naging busy tayo. Dahil ayun nga po, naglagay tayo ng mga drip line. Pagkatapos po yung nag-ayos po tayo ng tataniman natin ng ampalaya. And then nagtanim na rin po kami ng kamuting baging. So nag-testing po ako ng kamuting baging. Titingnan po natin kung paano po ito alagaan. So sana po ay samahan nyo kami uli sa mga susunod naming video. At kung bago po kayo dito sa ating channel ay paki-subscribe po ang ating channel. And then paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.